Hello mga boss, kumusta? So ngayong araw, aayusin natin yung stock pipe ni RXT. Ayan, itong nabili kong stock pipe na to, medyo makinis pa rin naman. Ayan o, maganda pa yung kinang. Tapos stock pa yung silencer. Ang problema lang talaga, gasgas yung sa part na to. Ayan, madalas talaga magasgas sa part na to. Kahit anong motor naman kapag medyo luma na yung kickstarter, tumatama na siya dyan. Ang balak kong gawin, i-replate natin yung part na nagasgas. Ayan. So, para maumpisahan yun, kailangan muna natin siyang linisan. Tatanggalin muna natin yung mga kalawang. Medyo mahirap din maghanap ng sariwang stock pipe ng RXT. Di tulad ng mga ibang motor. Sa HD3, madali lang makahanap ng sariwa dahil marami yung HD3. RXT madalang lang. So, ayan guys, no, dahil nawala na rin naman yung plating niya, di na natin siya lalagyan ng muriatic acid at irerekta ko na, wire wheel na agad, wire brush na agad. Linisan natin. Itong part na to, nasira yung chrome nito dahil kinalawang yung loob. Ito, nagasgas. Ayan o. Iba yung texture kasi nito. Tape ko muna para hindi masira, matamaan yung ibang chrome parts natin. Siyempre, may magsasabi na bumili ka na lang ng bago. Hindi nila alam. Kahit gusto mong bumili, napakahirap na hanapin. Kung meron naman, sobrang mahal naman. Medyo makapal yung kalawang nito guys. Try natin siyang lagyan ng muriatic. Ito yung lagyan natin ng muriatic. Konti lang. Hintayin lang natin kainin ng muriatic acid yung kalawang. So walang talab yung muriatic, walang reaction. Kaya banlawan na natin. Mano-mano talaga. Patagin na natin gamit yung grinder para mawala yung mga low spot. So ayan guys, malalim talaga yung mga tama dito. Okay, nalinis na natin, natanggal na natin yung mga kalawang. Ayan, ito yan. Punasan ko lang ng thinner para matanggal yung mga langis-langis. Thinner natin. So meron na tayo dito muriatic acid plus distilled water. Tapos yung nickel solution natin. Meron na rin akong nickel dito bilang anode. So bali babalutan ko ng bulak yan tsaka ng gasa, tapos ipapahid-pahid natin dito. Siyempre need din natin yung power supply. First time ko lang din tong susubukan, kaya yung result hindi ko rin alam. Kung hindi effective, wala, ganun talaga. Yung nickel natin, binalutan ko rin yan ng copper wire
para dito natin idudugtong yung power supply. So ang unang step ay lalagyan muna natin to ng i-ready muna natin yung surface gamit yung tubig at muriatic acid. Ayan. Punas lang. Bigyan lang natin ng mga ilang minuto. Tapos ready na yan. So banlawan na natin bago pa kalawangin Okay guys, bale pwede na natin siyang i-electroplate. Ang negative connection dito sa pipe natin idudugtong. Tapos yung positive dito sa anode. Ayan. Ito na yung solution natin. Pinainit ko na yan. Tataasan natin yung voltage. 4 volts. So kakapalan ko lang yung coating niya para ma-evap natin. So ang purpose nito guys, para yung tinanggalan natin ng kalawang hindi siya kalawangin ulit. Yun ang purpose nito. Kasi kung ibabapping lang natin yung tinanggalan natin ng kalawang, mga ilang days lang kakainin ulit yun ng kalawang kahit anong bapping mo pa. Medyo nabalutan na natin to kaso hindi siya shiny Di tulad nung isa. Itong isa mas makinang siya. Itong maliit na may gas-gas, ayan, medyo makapal na yung coating niya. Nakikita ko na natakpan na yung kulay bakal para na siyang kulay barya na siya. Okay guys, nabalutan na natin medyo nangitim na nga mukhang contaminated na talaga yung solution natin. Tanggalin na natin yung mga tape. Ayan, makapal-kapal na rin pala yung nailagay natin. Ayan yung pin plate natin, nakabakas naman. So ang gagawin natin ngayon, ibabap natin ng metal polish. Pagtiyagan lang natin. Hindi ako nakabili ng bapping soap Tumutugma na yung kulay sa chrome. Manual bapping pa lang yan guys Wow, napakaganda ng resulta guys So ayan guys, halos nabura na natin yung malaking gas-gas dito at yung maliit dito. So ayan, pero medyo iba pa rin yung kulay ng nickel plating natin kasi iba yung chemical na yon dito sa chrome plating. Pero halos nabura na natin siya. Ayan, hindi na masamang tignan, di ba?
So ngayon, ime-metal polish ko lang tong buong pipe. Kita pa rin naman yung pinagbakasan ng plating. Pero kesa sa nakalitaw naman yung maitim na gas-gas, di ba? Okay na yan. So ayan, gamitin natin tong metal polish na to. So ayan mga boss, short video lang tayo ngayon. Yung mga maliliit na gas-gas, off-cam ko na lang yan aayusin. Napakaganda naman ng result. Medyo nabigla rin ako sa result, ano. Ayan, dapat kapalan lang yung plating para maibapping. At mag-match sa kulay ng chrome. Pero hindi siya 100% match na color. Pero hindi naman siya masakit sa mata din. So ayan, hanggang dito na lang tong video na to. Ride safe sa inyong lahat.